Ang lihim ni Manok Uling. Sa isang liblib at tahimik na bayan ng San Roque, may isang magsasakang nagngangalang Mang Teban. Si Mang Teban ay simpleng tao, masipag sa bukid at walang ibang pinapahalagahan kundi ang kanyang munting bakuran at ang iilang alagang hayop. Sa gitna ng kanyang mga manok, may isang kakaiba, si Manok Uling. Itim ang balahibo nito mula ulo hanggang paa at tila palaging may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito kasing sigla ng ibang manok at madalas siyang nag-iisa sa isang sulok. Isang umaga, habang nag-iikot si Mang Teban, may napansin siyang kakaibang kislap malapit sa pugad ni Uling. Pagtingin niya, halos himatayin siya sa gulat. Sa halip na puti ay kayumangging itlog. May nakita siyang bilog at makinang na kulay. Ito ay isang itlog na ginto. Sa unang itlog, inakala ni Mang Teban na baka nagkamali lang siya o kaya ito'y panaginip. Ngunit, kinabukasan, may isa na namang gintong itlog at sa sumunod na araw, isa pa. Biglang nagbago ang buhay ni Mang Teban. Sa halip na magtanim, inaasikaso niya si Manok Uling. Ang bawat itlog ay isa ng katumbas ng isang taon niyang pagtatrabaho sa bukid. Sa isang iglap, siya ay yumaman. Nagpatayo siya ng malaking bahay. Bumili ng magagandang damit at nagpakasasa sa mga luho. Nakalimutan niya ang simpleng buhay at ang kanyang mga dating kaibigan. Nagsimula siyang maging sakim. Bakit isa lang ang iniitlog nito araw-araw? Tanong niya sa sarili. Kung ang itlog niya ay ginto, hindi kaya ang buong laman ng kanyang tiyan ay puro ginto? Sa sobrang kasakiman, nagdesisyon si Mang Teban na hindi na siya maghintay pa. Binalot siya ng itim na hangarin na mas makuha ang huling kayamanan. Isang gabi, nang walang nakakakita, kinuha niya si Manok Uling at pinatay niya ito. Inakala niya na ang loob ng manok ay may makikita siyang bundok na ginto. Ngunit, nang buksan niya ang tiyan ni Uling, wala siyang nakita kundi laman at buto. Isang karaniwang tiyan ng isang karaniwang manok. Umiyak si Mang Teban, hindi dahil sa pagkamatay ng alaga, kundi dahil sa kawalan ng yaman. Nawala na ang pinagmula ng ginto dahil sa kanyang kasakiman at wala na ring matitira sa kanya. Ang aral ng kwento. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang kasakiman ay madalas humahantong sa pagkawala ng lahat. Ang pagpapahalaga sa kung ano ang meron ka kaysa sa pagpunanasa sa higit pa ay susi sa tunay na